So we are back again guys sa panibagong episodes na ating reaction na video. At ngayon ay nagbabalik ulit tayo dito kay Ghost Bombs Top 5. Ito ay pinamagatang multo na kuha sa camera. Sino ang nagbukas? So kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na. So ano pa hinihintay natin? Despodado. Let's go na. Ang mga videong inyong matutunghayan ay para lamang sa mga taong matatagang loob dahil maaari itong magdulot ng disturbance sa inyong mahimbing na pagtulog. Go! Knock, go! Ay putik ka. Nagulat ako dun par. Okay. Top 5 Ghosts Caught on Tape. Ang bata sa retreat house. Grabe ang boses nito par. Pwede na to maging TV host sa mga special Halloween, no? Sa ibang TV show. Grabe ang boses. Pwede na to. Sa unang video para sa episode na ito, samahan natin ang Pinoy Ghost Hunter at Urban Explorer na si MGX. Nilibot niya ang isang haning ng mga abandonadong gusali sa Malolos, Bulacan. At ngayon siya ay nag-focus sa pag-explore sa isang abandonadong retreat house. Ayon sa mga lokal, sa abandonadong retreat house na ito nagpapakita ang aparisyon ng mga batang kaluluwa. At mukhang may katotohanan ang kanilang mga sinasabi. Nababalot ng mga damo at halaman ang paligid ng mga gusali. Wala na itong bubong at binabalot na rin ng lumot ang mga pader nito. Okay. Ang mismong retreat house naman ay napuno na ng mga graffiti. Nagkalat ang mga naiwang basura sa madulas nitong sahig at sa mga pasilyo ay may bitak at butas na ang mga pader. Isang total ruin. Oh. Sino mang manghimasok sa oras ng gabi ay malabong maging ligtas, kung hindi man dahil sa mga posibleng kawatang nagtatago rito, dahil naman sa mga kababalaghang nagkukubli. Sa isang parte ng paglilibot ni MGX, heto ang nangyari. Gagi, nakakatakot yung paligid par. Uy. Lolo ko yung ko. Yung flashlight ko. Ay. Ano yun? Oh shit. Ano yun? Nahulog ako. O, kita mo ngayon, hindi na siya nagloloko. Wala. Bad trip. Nahulog pa ako. Sakit. Sakit. Tinamaan ako dito. Taas pala niyan. Gagi, nakakatakot talaga. Nagpapalit ako ng flashlight. Bigla Mag-cellphone ka na lang. Siguro lahat naman ng cellphone mayroong flashlight. na lang nagpatay sindi ang flashlight niya na naging dahilan sa pagkatalisod niya sa isang mataas na bahagi ng hallway. Bagaman may posibilidad na silang rin ang nagpapatay sindi ng flashlight na hawak niya. Sasaktan ba niya ang sarili para rito? Malamang hindi. Bukod sa di maipaliwanag na pagloloko ng flashlight, heto ang pinaka nakakakilabot na naengkwentro niya sa abandonadong retreat house. Oh, biglang nawala. Isang figure ang makikitang sumilip sa bintana pagkaraan ni MGX sa isa sa mga kwarto. Mababanaag natin na may kaliitan ng figure at ang ulo lang nito ang nakasilip sa may bintana.
Mamaya-maya pa, pagbalik ng camera kung saan nakitang nakasilip ang bata, makikitang ito ay yumuko at nagtago na. Ito na kaya ang aparisyon ng batang tinutukoy ng mga lokal na residente? So, Para sa mga putik. batang Sorry guys. Wala kayo sa Sorry, napindot ko. lolo ko. Sorry. Ang susunod na video ang inyong makikita ay posibleng traumatic para sa mga batang manonood, mainly dahil bata rin ang kumuha ng video. Ito ay pinost sa TikTok ng isang user who goes by the name Holla Peter 10506H. Spanish speaking ang mga bata sa video at ang sabi sa caption, sila raw ay nasa bahay ng kanilang lolo sa Nayarit, Mexico. Ito ang buong nangyari. Estamos aquí en la casa de mi bisabuela. Se fue la... ¿Qué es eso? Se fue la luz. Esta es la casita. Porque... Y mi mamá... Espérense. Y mi mamá y mi abuela se fueron al Oxxo a comprar velas por eso. Por lo que pasó de que se fue la luz. Y pues... Estamos aquí. Estas son las... Mi abuelito... Espérense. No sean chillones. No va a pasar nada. Y esas son las cenizas de mi bisabuelo, porque pues desgraciadamente él ya falleció. Y el baño está allá. El baño, mi hermano quiere hacer pipí, pero el baño está allá. Parang parang may sumasabay sa kanya sa pagsasalita, no? Y Na bata. Nos dijo que cuidáramos. Mi hindi. abuelo nos dijo que May cuidáramos mata dun, no? aquí su casa, en lo que ellas iban. Pero espérense. Gagi, Pero, may pues, mata. El problema es que aquí no sabemos. Y pues no tengan miedo. No pasa nada. Ay, hindi pala mata yun. Akala ko yung mata. ¿Estás aquí? Preséntate. Si estás aquí, preséntate ante nosotros. Somos tus Nietos. Nangyari. Hindi matatawaran ang katapangan ng batang kumukuha ng video dahil kahit naririnig na nating takot na ang mga kapatid niya, sinasabi niya lamang na walang masamang mangyayari sa kanila. Gayunman, tila kabaliktaran ang nangyari. Habang papunta sila sa banyo sa likuran ng bahay, makikita ang isang itim Ay, hindi ko napansin yan. na Ang una ko talaga napansin, ito. Ito. Akala ko kasi mata, na hindi pala. anino ang sumilip sa kanila at bigla rin itong nagtago. Makikita din ang isang pares ng mata, ngunit nang mas lumapit pa ang bata, malalaman nating ang dalawang ilaw na ito ay reflection lamang ng stickers na nakakabit sa gulong ng isang bisikleta. Hindi ito ang tunay Napagkamalan ko pang mata. na nakakabahala, Visit. kundi ang aninong sinusundan ng mga bata. Si estás aquí, preséntate ante nosotros. Somos tus Nietos. Mga katok ang kanilang narinig. Kasabay ang paglitaw muli ng anino na nasaksihan na ng kanilang mga mata. Pagkatapos uling kumatok ay makikita na ang anino na parang lumipad pataas. Madidinig ang takot sa boses ng mga bata sa kanilang nasaksihan na maaaring magbigay sa kanila ng trauma. Heto nga kaya ang kaluluwa ng yumaong lolo ng mga batang ito? Ngunit kung heto nga, magagawa ba niyang saktan ang mga bata? The Slovakian Woodman. Ang sightings na ito ay naganap noong 14th of July 2019 sa 2-week trip ng hiker na si Leviathan sa western Ay, saga na yata ito. Gubat. woods ng Kosice, Slovakia. Ang kakahuyang ito ay binubuo ng mga matatayog na puno at kalat-kalat na mga sanga. Strange enough, tila mukhang maliliit na kubo ang koleksyon ng mga sanga sa kakahuyang ito. During the hike, naramdaman ni Leviathan ang isang strange presence na tila ba mayroong nakasunod sa kanya. Nasundan ito ng dalawang major encounter.
Gogo, ang creepy naman nun. Subukan nyo overnight sa ganyan, no? 24 hours. Mag-overnight ka dyan. Nako. Kahit ako, hindi ko kaya yan. Ang unang naengkwentro na Leviathan ay ang kakaibang tunog na ito. Can you identify kung saan ito nanggagaling? Madaling sabihin galing ito sa isang hayop. Ngunit what animal exactly sa sumunod na engkwentro? Gago. Ang tangkad naman nun. Nakaharap na ni Leviathan ang creature na pinanggagalingan ng kakaibang tunog. Kung titignang maigi, mukha itong lalaking nakasuot ng robe, ngunit hindi exactly ganito ang itsura ng creature. Makikita nating may kalakihan ang size nito at hindi Ang no? Nakataklob ang mukha. natin madistinguish Para bang naka-hood. May hood siya. kung ito ba ay four-legged o may katawang gaya sa tao. Gayunman, kakulay nito ang mga kahoy sa paligid kaya maaaring gawa sa kahoy ang creature na ito. Ayon sa pamagat ng video, Leviathan suggests that what he saw could be called a woodman. Posible kayang ang creature na ito ay isang cryptid, ang Slovakian counterpart ng Yeti o Bigfoot? What do you think? Kayo na ang humusga. Mahilig ka ba sa kape? Mahilig ka rin ba magkape kagaya ko? Panoorin mo to. Ay, ako. Meron ko sa kape. Mo. Ang galing. Ang galing talaga. Visit. Nabitag ako dun ah. Putangin na. Magaling talaga to. Oh, nago. Merong ding hindi nagkakape tapos sabay nagugulat. Hoy, walang ganun par. Lahat ng tao is nagugulat kahit na hindi sila nagkakape. Hindi. Sino nagbukas? Bago magkaroon ng COVID-19 pandemic, talaga namang nakakamiss ang buhay eskwela. At isa sa kumukumpleto ng high school experience ng kahit sino ay ang pag-oorganisa ng mga classroom stage plays. Ngunit paano kung ang supposedly fun experience na ito ay mahaluan rin Gulat ako dun ah. Focus na focus pa man din ako sa Ay, nako. ng bahid ng kababalaghan? Ito Gago mismo ang talaga. nangyari sa estudyanteng si Aubrey Beatrice nang Lopet ha, malupit yun ha. practice sila sa pagtatanghal ng El Filibusterismo ni Jose Rizal. Ilang taon na ang nakalipas nang makuhaan ang clip na inyong mapapanood. Ngunit paulit-ulit pa rin niya itong binabalikan upang makapag-isip ng posibleng paliwanag. Go. Knock, 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 go.
kuhanin mo on cue ang pagbukas ng pinto sa hudyat ng cameraman, iisipin mo tuloy na parte Napod ko na to eh. Napod ko tong video na to. ito ng stage mechanics ng kanilang auditorium. Ngunit kahit sa ang kanto mo man tingnan, ang pintong ito ay isang normal na pinto lamang. No gimmicks, no invisible strings, no superpowers. Sino nagbukas? May isip mo ring baka naman si Aubrey lang din ang nagbukas ng pinto at ang pagtataka niya sa dulo ng clip ay pagpapamalas lamang ng galing niya sa pag-arte. Pag-arte lang rin bang maituturing na malayo ang kanyang mga braso sa pinto the moment na nagbukas ito? At magmula nang i-upload niya ito sa Twitter, nagkaroon ng pagkakataon ang libo-libong netizens na suriin ang maikling clip na ito. Sa hindi inaasahan, isang netizen ang may kakilakilabot na napansin. Okay, go. Knock, 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 go. Sino nagbukas? Nakita mo rin ba? Ha? Upang mapansin ang tinutukoy ko, kailangan mong tumitig ng maigi sa likod ni Aubrey sa oras na bumukas mag-isa ang pinto. Sa isang enhanced clip na ini-upload ni Aubrey, mas makikita ang kakaibang bagay na ito. Go. Knock, 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 go. Sino nagbukas? Ah, okay. Sino nagbukas? Parang may ano, may mukha. Isang misteryosong figure ang makikitang nakasilip sa likod ni Aubrey Mm. nang magbukas ang pinto. Saktong-sakto sa pagtataka ni Aubrey, nagtago sa dilim ang figure. Nang mapansin ito ng mga Twitter netizens, bumalik lahat ng takot na nararamdaman ni Aubrey 3 taon na ang nakakalipas. Ang nakasilip na figura kayang yun ang sagot sa tanong na Sino nagbukas? The Hunter Becomes the Hunted Part 2. Matatandaan sa previous episode na na-feature namin ang kahindik-hindik na karanasan ni Jordan ng YouTube channel na Paranomis nang siya ay sundan ng isang demonic entity sa kanyang mismong tahanan. Sa huling parte ay ipinakita namin siya ay tumungo sa isang spiritual medium na si Patty. Ito ang mga sumunod na nangyari. So what we're doing is we're working with probably a demonic energy. Sometimes they come in and grab you, right, and stay with you, right, and that's what's happened. And it's looped you into a fear, right, because it just takes you over, right? Yeah. Right, your body. So you control it. So it's like a child. It's like I'm talking to a 6-year-old. I don't know. You just feel very young to me because that's I feel where it grabbed you when you were younger, right? So we're just gonna take you in there and I'm gonna give you a good cleanse, but you have to understand you control it. Mm-hmm. And you're gonna put a white light around you. So, are you okay? And the reason Oh, I'm why definitely feeling anxious right now. yeah. Sa umpisa ng session ay kabady si Jordan sa maaaring mangyari. Napakalaki ng nakasalalay kung matagumpay bang maitataboy ang demonic entity na nag-attach sa kanya o magpapatuloy ba ang kalbaryo kasama ang isang demonyo. Tinatansya ni Patty ang kaba ni Jordan at kinukumbinsi siyang maging relaxed at komportable sa pagtataboy sa demonic entity na nanggugulo sa kanya. We're okay. You want to give it up or keep it? Give it up. Okay. Where want where this. is it feeling? Anywhere in your legs? Where is No, it? Kabadong kabado ah. I just feel. Mukha pa lang kabadong kabado na. I wish I had a sweater. Yeah. Where is it? Okay, you're cold? Mm-hmm. Kahit pa nasa likod lang niya ang fireplace ay nakakaramdam ng panlalamig si Jordan bago siya isa ilalim sa trance ni Patty. Ito ay senyales ng demonic manifestation sa kanya. I don't need you. Go. I demand you to go. I demand you to go. Go on. Yeah. Let's just play. I demand Oh! Siya ay nang lalamig na. you to go. Nginginig ng ano. I demand Bibig, you oh. to go. You're not scared. You
don't scare me. You don't scare me. You don't scare me. So you do nothing to my body. That's just your body reacting. No. It's just your body reacting. Because that's what it's got to control. Mahahalata ang panginginig ng boses ni Jordan. Makikita rin ang tensyon sa katawan niya. By this point, lightheaded na si Jordan at halatang nag-i-struggle siya sa kaba. Hinayaan lamang siya ni Patty na damhin ang lahat ng ito. Take it in, sabi niya kay Jordan, maya-maya pa ay handa na ito sa trance. Okay, why don't you state your... Here we go. Why don't you just state your name, please? Jordan Penner. My name is Patty McGrath, Tatabigu, Night Spirit Woman of Eagle Clan in Sumatera. I call upon the divine beings to be present as we move through this divine healing and severing of that energy that no longer belongs. I thank you for this opportunity. Let us begin. Habang isinasagawa ang healing rituals ay nariyan pa rin ang attempts ng pagpaparamdam ng entity sa paligid. Hindi rin mapakali ang detection ng motion balls malapit kina Patty. Ngunit hindi pagalaw ni Patty o ni Jordan ang binabasa nito. Pagkatapos ng healing ritual, I feel like I've never felt like this before. Can you describe? I feel full. Kind of sad. Body feels heavy. I just kept thinking of my stepdaughter. That I haven't seen anymore. And I just kept telling her that I love her. Did you tell yourself that you love her? And I can only think about her. Can I get you to say I love me? Just say it. I love me. I don't know how to really, like I said, I don't know how to put it into words. Like, I feel peaceful. I feel like I can't keep this dumb smile off my face, honestly. masasabi nating bumuti na ang pakiramdam ni Jordan. Ngunit tuluyan na ba siyang nilubayan ng masamang elemento? Nagbabala si Patty na anumang oras ay maaaring bumalik ang mga elementong ito. Ngunit palaging maaaring tumanggi si Jordan. For the next few days after the session with Patty, I was feeling better. I was not having any sleep paralysis episodes, and I was like getting a full night's sleep, sleeping much better. But and then she showed herself again. October 3, 2021 sa Canada. Okay, so I just left a friend's house, and she's in my back seat, right now. Ni putang ina. Ano na naman yan par? Gogi, ano yun? Hello? Hala ka. Parang mayroong nagpakita. Hala.
Yun nga oh. Possible na yun ay edited. Mukhang hindi pa tapos ang pakikipagtuos ni Jordan sa elemento. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na niya kailangang magtiis na mag-isa upang matiyak ang paranormal activity. Bumalik siya sa RV kasama ngayon si Johnny. Unang-una pa lang ay mataas na ang EMF reading sa paligid. Gamit ang EMF readings ay sinubukan nilang magtanong sa entity sa paligid, ngunit hindi ito nagre-respond ng maayos. Maya-maya pa. 5? Is this recording? Mm-hmm. Since I was 5 years old? Kung 5 years old, bata yun. It's like a September 23, 2021. child. Like it's like I'm talking to a 6-year-old. I don't know. Araw ng pandemic to ha. You just feel very young to me because that's I feel where it grabbed you when you were younger, right? The camera just shut off when it said leave. Does it still say it on the Really? screen? Yes, it did. It actually shut off when it said that? Yeah. Show me a reason to leave. Camera shut off right before it said. Can you finish this? Uy, Whoa. Can you finish this? Whoa. sabay pa. This That just moved. It could have just fallen. It was up here. It could have easily just fallen. That was a very weird time to do it then. Yeah. It's been sitting there for a while. Kumpirmadong nariyan pa rin ang entity na sumusunod kay Jordan. Ngunit nagsagawa pa sila ng ibang tests gaya ng pag-setup ng laser grid sa RV. Move across the laser grid. October. October. It is October. It is. Whoa. Talagang hindi siya inano, no? Tinatantanan, ano? You see What something? is that? Yeah. Talagang trip na trip eh. Something. There's a light in the bathroom. Trip na trip par. A light? Yeah, it's moving. Look, come walk over. Katakatakang pagtapos nilang makita ang reflection light sa banyo, ay biglang namatay ang laser grid at ang salitang spotted ay lumabas sa Ovilus. Tila sinasabi ng entity na nahuli siya nina Jordan at Johnny. What was that? Oh my god. Go. Get the K2 meter. Grab the K2 meter. Fuck. What did I just say? Whoa. Nang i-check ang banyo ay ang sabay na pagtunog ng bell sa bedroom, nagpahiwatig na umiikot lang rin sa loob ng RV ang entity. Sumunod nilang ginawa ang sensory deprivation test. Sensory. Yeah. Grabe, mahaba pala to. Ask how long you've been following me. It said your name. What do you want to say to me? Are you the devil? Now that we're finally It said talking. hello. Hello. How long have you been following me? Forever.
Forever? My entire life? How old? I said no. Woman's voice said no. No? How old was I when you started following me? How old was I? It said 5. 5? Why? It said go. Why did you start following me when I was so young? Heavy. What did I do? It said dead. I was a happy kid. It said Dead? You died a long time ago? It said dead again. I heard a beep. Another beep. Ano kaya ang ibig sabihin ng beep na ito? Heto ang maaaring paliwanag ayon kay Jordan. We were able to pinpoint an event that happened the very next week that could have caused a second attachment that made things get a lot worse for me. She would call it the beep, and she said the beep would just sit up there and he would bug her, and he would tell her. Well, it was a woman. It was a woman. It was a dark woman with no face, kind of no face. Yeah, long dark hair. Dapat dapat nilalagyan nila ng ano tawag dito, subtitle. In the audio files of a demon episode, we investigated the home of a family. Posible palang iba pang demonic entity ang may attachment kay Jordan at nakasunod sa kanya ito for a much longer time. Ang beep na paulit-ulit na naririnig sa mga sensory deprivation tests sa mga nagdaan nilang explorations ay maaaring galing pa sa hiwalay na entity bukod sa napalis nila sa tulong ni Patty. Patunay ito na napakamapanganib na propesyon ang ghost hunting dahil buhay at kaluluwa mo ang nakasalalay. Yun lang. Rito, nagpayo na lamang si Jordan sa mga balak sumubok ng ghost hunting. Kaya nga, di ba, sinasabi ko lagi yan, delikado talaga yung ginagawa nila, mga ganyan. Maaari sila gagawa sila ng content na puro ghost hunting. Ako nga, mas okay na ako sa exploring kaysa, anong tawag dito, mag-ghost hunting. Delikado talaga yan. Legit. Sana ay kinilabutan ka sa mga video na aming itinampok na. So anyway, ito na lang ata yun Tapos na ata. Wala na, tapos na. So anyway, yun lang. I hopefully ay nag-enjoy kayo and ingat and God bless sa next na video. Paalam. Sa mga nagbabalak dyan na mag-ghost hunting, huwag nyo nang gawin. Promise. Delikado talaga. Yun lang, ingat.